Ako, paki-check na lang ng voice. Amen. Praise God. Ayan, at good evening po sa lahat. Isang mapagpalang gabi sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Binabati po natin ang lahat po ng mapapadaan dito sa ating live, sa lahat po ng ating mga FB friends, at sa mga mag-a-accept pa lang sa ating friend request, at gayon din sa mag-i-invite pa lang as a friend request sa atin. So, ngayon po, magkakaroon po tayo ng maiksing pag-aaral, ayan, o pag-share ng Word of God patungkol po sa pinamagatang Be Holy. Ayan. At alam naman po natin na talagang ito yung mga bagay na hindi dapat na babaliwala sa atin as a Christian. Hindi dapat ito nasiset aside sa ating pagtuturo ng salita ng ating Panginoon. Sapagkat ito ang mahigpit na sinasabi ng ating Panginoon na tayo po ay magpakabanal sapagkat ang Diyos ay banal. From Old Testament to New Testament, mamaya po ay atin pong papasadahan. So, since na wala pa yung iba nating mga kaibigan, mamaya na rin po tayo babati. Ano po? At bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay mananalangin sa ating Panginoon. Praise God, purihin ang ating Panginoon. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, inilalapit po namin ang aming puso sa iyo, Panginoon Logad, na ito po, Panginoon Logad, ay iyong siya sa atin, sa ligsiging Panginoon Logad. Nalalaman mo, O Diyos, ano man ang mga kabigatan sa aming puso, Panginoon. Nawa, O Diyos, na alisin mo kung ano man ito, Panginoon Logad. Gayon din, Panginoon, sa mga bagay na nagugulimihanan, Panginoon Logad. Alisin mo ito, Panginoon, ano man nagsisilbing kabigatan o mga hindrance, Panginoon Lord God. Lord, amin dalangin, Panginoon, na sa gabing ito ay umiral ang iyong Santong Espiritu, Panginoon Lord God, sa bawat isa, Panginoon, na makikinig ng iyong mga salita. Gayon din, O Diyos, na patuloy mo, Panginoon, patnubayan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, naritong iyong lingkod, Panginoon, ilagay niyo po ako sa iyong harapan sapagkat sa iyong likuran, Panginoon Lord God, sapagkat alam namin, Panginoon, na wala kami magagawa kung wala ka sa aming buhay, Panginoon Logan. Salamat sa iyong Santong Espiritu na nagbibigay ng karunungan, kaalaman at kaunawaan, Panginoon Logan. At amin dalangin, Panginoon, ang iyong anointing, knowledge and wisdom, Panginoon Logan, mula sa iyong Santong Espiritu. Maraming salamat po, O Diyos, at sa gabing ito, Panginoon, hayaan mo, Panginoon Logan, na kumilos ka sa bawat isa sa amin at abutin mo na iyong mapagpalang kamay, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po muli at kami po ay nagbabalik ng papuri, pagdadakilat pa sa salamat sa iyong banal na pangalan. In Jesus' name, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ayan. So, ayan po mga kapatid, atin pong tatalakayin ngayon ay patungkol po sa kabanalan. Kasi po, kumbaga doon sa mga may malalalim na naaral, pagdating po sa Biblia. Kasi alam naman natin 'yan. So, ang dami mga nagdidebate patungkol sa mga bagay o sa mga topic na mga malalalim, no? Yung bang pinag-uusapan nila, mga malalalim na bagay. So, para sa kanila, itong salitang kabanalan, itong salitang pagpapakabanal, ito po ay napakababaw na lang. No? Ulitin ko po. Para po doon sa mga may malalalim na aral pagdating sa salita ng Diyos, ang salitang kabanalan ito ay napakababaw na lamang para sa kanila. Okay? Pero alalahanin po natin na itong salitang be holy, ito po ay isa sa mga diniinan ng ating Panginoon, no? Mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Diniinan niya ito na kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y inyong Diyos ay banal. Now, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, no, iilan na lamang sa mga mangangaral ang nagtuturo patungkol sa ganito. Iilan na lamang sa mga bahay panambahan, sa mga iglesia ang nangangaral patungkol sa pagpapakabanal.
at iilan na lamang sa mga Kristiyano ang nagbibihis nito. No? Ulitin ko kanina, yung kanina sinabi ko, balikan natin. Para doon sa mga may aral na malalalim na aral, no, yung talagang graduate hindi ko naman nilalahat doon sa iba. Okay? Sa mga graduate ng Bible School, sa mga nagsunog ng kilay sa Biblia, sa mga debatista, at sa kung ano-ano pa, no, yung malayo na narating. Pagdating sa kanila, pag salitang be holy or salitang kabanalan, ito ay napakababaw na lamang sa kanila. Pero alam ba natin, mga kapatid, na isa ito sa talagang standard ng ating Panginoon na dapat nating isinasabuhay. No? Hindi dapat ito nawawala sa atin eh. Itong salitang kabanalan. No? Dapat hindi natin ito nalalaman lamang sa salita, kundi dapat na i-apply din natin ito sa ating sarili. Alam natin yan, no? Kahit sa panahon natin ngayon, talagang iilan na lamang sa mga mangangaral ang nagpapahayag patungkol sa ganito. No? Be holy. Yan, sabi ng ating Panginoon. Now, tignan natin mula sa Lumang Tipan kung ano ang sinabi ng Diyos. Kasi yung salitang kabanalan, talagang napakarami natin itong mababasa sa Biblia. Tandaan natin, napakakapal po ng Biblia, pero talagang ang ating Panginoon, talagang nagpapahayag siya sa kabanalan. Nangangaral siya sa kabanalan, lumalakad siya sa kabanalan, ganun din naman ang mga alagad, matapos nila matanggap ang banal na Espiritu. Now, sa Leviticus chapter 19, verse 2, kung atin pong babasahin, na sinabi po doon ng Diyos, be holy for I, the Lord your God, am holy. No? Speak, sabi doon, speak unto all the congregation of the children of Israel. Ayan. And say unto them, ye shall be holy, for I, the Lord your God, am holy. Sinabi yan ng Diyos. Sa bayan ng Israel, sabihin mo, sa bayan ng Israel o sa anak ni Israel, na kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y inyong Diyos ay banal. Kaya nga nais ng Panginoon na tayo po ay makasama. At makakasama lamang tayo ng ating Panginoon kung tayo po ay susunod sa kanyang mga utos o sa kanyang mga salita, no? Hindi katulad nga yung doon sa sa post ko. Kaya lang yung yung dalawang account ko restricted, hindi siya makapag-post. Hindi ko alam kung bakit, no? So anyway, pasalamat tayo sa Panginoon kasi nakapag-live tayo kahit papaano. Na ang dapat na ipopost ko doon, hindi maaari na ihalo ang langis sa tubig. Hindi po maghahalo 'yun. Kung ang ating Panginoon ay tubig, malinis, no? Talagang malinis, malinaw, no, ang ating Panginoon. Tapos tayo naman yung mahahalin tulad sa langis na used na, no, yung gamit na langis ay napakaitim po nun at napakarumi. So kung isasalin po 'yun sa tubig, hindi po maaari, hindi po maghahalo 'yun, hindi po magiging compatible 'yun. Katulad nga ng sinabi ko, kumbaga sa sa science, no, 'yun yung tinatawag na heterogeneous. Kapag hindi po naghahalo, heterogeneous ang tawag doon sa mixture. Pero kapag naghalo, ang tawag doon homo, pinag-isa, no? Naging isa, iisa. Oh. 'Yun ang tinatawag na homogeneous mixture. Kaya hindi maaari na ang tubig ay ihahalo sa langis o ang langis ay ihahalo sa tubig. Dapat maging compatible tayo muna sa ating Panginoon. Tandaan natin, tayo ang susunod sa salita ng ating Panginoon. Hindi ang Diyos ang hindi ang Diyos ang talaga magpapasakop sa atin. Dapat tayo ang magpasakop sa salita ng ating Panginoon. Ayan. Bago dinggin ng Diyos ang ating mga daing sa Kaniya. Praise God. Kaya mga kapatid, sinabi ng Diyos mula pa sa Lumang Tipan, no, sa kanyang bayan, na kayo'y magpakabanal. Alam naman natin ang talagang naging attitude ng mga Israelites, no? Talagang naging sila, naging walang utang na loob sila sa
sa Panginoon matapos na sila po ay iligtas sa bayan ng Ehipto mula sa pagkaalipin nila sa kamay ni Parao. Pero gayunpaman, noong sila ay naligtas sa pamamagitan naman ni Moises na ginamit ng ating Diyos, na ginawang Diyos kay Parao, no? Noong sila po ay nakatawid sa bayan ng Ehipto, kumalam lamang ang kanilang sikmura, ang kanilang tiyan, sinabi na nila, mas maigi pa na doon na bumalik na lamang tayo sa bayan ng Ehipto sapagkat doon ay nakakakain tayo ng mga prutas, nakakakain tayo ng mga gulay at hindi tayo nagugutom. Tignan niyo yung naging attitude ng mga Israelita dito, no? Matapos silang iligtas ng Panginoon, hindi man lamang nila magawang pasalamatan ng Panginoon, hindi nila nagawang mag-praise and worship sa ating Panginoon, hindi sila naglingkod sa Panginoon, kundi ang kanilang idinadaing lagi is yung kanilang kumakalam na tiyan, ang kanilang sikmura. Pero tandaan natin, sa loob ng 40 years ay hindi po nagpabaya ang ating Panginoon. Nag-provide pa rin ang Panginoon sa kanila, no? Ng tinatawag na mana, yun yung kinakain nila sa loob ng 40 years. Kaya siguro naumay na rin, pero ibinigay pa rin ng Panginoon yung gusto nila, no? Pero sa kabila ng lahat, hindi pa rin sila sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga sa Leviticus chapter 19 verse 2, doon pa lang sinasabi na ng ating Panginoon na kayo'y magpakabanal sa bayan ng Israelita, no? So kung wala kang pananampalataya sa Panginoon, papaano mo nga naman magagawa o papaano mo nga naman masusunod ang sinasabi ng Panginoon na patungkol sa pagpapakabanal? Tandaan natin, kung sa lumang tipan, nandoon yung tinatawag na pag-aalay para sa ikatutubos ng kanilang mga kasalanan, ika nga para, hindi sa ikatutubos, actually sa ikapagpapatawad, no? Sa ikapagpapatawad ng kanilang mga kasalanan, nag-aalay po sila ng kordero, na yung tupa na ihahain nila sa dambana, winiwisik nila ang dugo doon, no? Sa kapatawaran ng mga kasalanan sa panahon ni Moises. Ngayon, dahil sa paulit-ulit na pagkakasala ng mga tao, hindi na natiis ng ating Panginoon yung labis na pagkakasala ng tao. Talagang hindi naman sila pinababanal ng dugo ng hayop, 'di ba? Dahil ang hayop hindi naman banal, Although na sinasabi ng Panginoon na mag-alay ka ng hayop na walang kapintasan, katulad ng pag-aalay ni Abel. Kain kasi prutas, no? Gulay, bulaklak. Pero kay Abel is hayop, tupa na walang kapintasan, no? Kaya mga kapatid, although na sabihin na natin na walang kapintasan, no? Yung tupa na iyon. Ang ibig sabihin na walang kapintasan, walang sakit, malinis, at healthy siya. Kumbaga malusog siya, mataba siya. Yun yung tinatawag na walang kapintasan. Pero hindi pa rin ang dugo ng hayop ang makapagpapabanal sa tao, no? Maaring yun yung naging pamantayan ng Diyos sa bayan ng Israel para mapatawad ang kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng hayop. Pero hindi nangangahulugan na sila ay pinabanal nito, no? Kaya ang sabi ng Panginoon, kayo'y magpakabanal, you shall be holy for I the Lord your God am holy. Kayo magpakabanal kayo dahil ako ang inyong Diyos ay banal. No? Kung hindi kayo magpapakabanal, kayo ay salungat sa akin at kayo ay malayo sa akin o hiwalay kayo sa akin. No? Sapagkat ang Diyos ay banal. Kaya mga kapatid, ulitin ko, para sa iba, napakababaw na lamang nito. No? Pero tandaan natin, ito yung dapat nating ina-apply. So kung mababaw lamang ito para sa atin, para sa pagtuturo, pangangaral, na salitang kabanalan, dapat ang unang tumatatak sa atin, ito, napakababaw lang nito Pero ang tanong, na i-apply ba natin sa ating sarili? Di ba? Yun yung doon, yun yung malaking question mark doon Lalo na sa mga nagki-claim na ligtas na hindi na nawawala ang kaligtasan, no? Pero pagdating sa salitang kabanalan, naa-allergy mahirap po yun. Hindi po tayo po pwedeng ma-allergy pagdating po sa
salitang kabanalan. Ano po, dapat po, ito po ay ating isinasabuhay. Niyayakap po dapat natin ito. Kasi salita ito ng Diyos eh. Utos ito ng Panginoon na dapat nating niyayakap. No? Kaya po, ulitin ko sa Old Testament, kasi from Old Testament to New Testament, sinabi po ito ng ating Panginoon, na ulit na naman ito ng Panginoon sa New Testament, no, na kayo mga pakabanal sapagkat ako'y banal. Tandaan natin, ang dugo ng hayop ay hindi po nakapagpapabanal sa tao. No, maaaring napatawad ang kanilang mga kasalanan before, pero paulit-ulit na lamang kasi nga ginawa ng, kumbaga, ginawa ng tradisyon. No, yung pag-aalay, paghahandog ng hayop sa dambana. O okay lang kahit magkasala ako, meron namang hayop eh. Tignan natin ngayon ito ha. Parang naging ganito yung mindset ng mga ng mga tao sa lumang tipan. Mga sa bayan ng Israel. Okay lang na magkasala ako, sige, gagawin ko lahat ng mga pagkakasala, magpapakasasa ako sa lahat ng mga kasalanan. Total, meron namang hayop. Ang sabi ng Diyos, kapag ako nagkasala, maghandog lamang ako ng hayop na walang kapintasan. Tapos, iwisik na ang dugo. O yan, mapapatawad na ako, absuelto na ako sa aking kasalanan. Eh, hindi natin madadaya ang ating Panginoon. Hindi natin maluloko ang ating Panginoon. Gayong siya ang may likha ng ating buhay. No? Siya yung may lalang sa atin. Ika nga, nalalaman niya ang lahat ng bagay sa atin. Kaya nga hayag tayo sa ating Panginoon. Eh. Wala tayong maitatago sa Kanya. Ni kahit ang ating kaisipan, ang ating puso, kung ano man ang sinasabi niyan. No? Kaya mga kapatid, naging ganun ang mindset ng mga Israelita. Kaya ang Diyos, no, talagang umakyat sa Kanya yung nakarating, kumbaga umabot na sa Kanya yung sukdulang pagkakasala ng tao. Kaya nga sinasabi ng Biblia, walang taong naging matuwid. Wala kahit isa. Sapagkat ang lahat ay nagkasala nga. Noong wala pa ang ating Panginoong Hesukristo. No? Kasi hindi pa naman nahahayag sa laman ng ating Panginoon. Pero tignan natin sa New Testament kung ano ang sinasabi doon. Sa 1 Peter chapter 1 verse 15 hanggang 16. No? Pero yung yung pinaka nilalaman talaga doon, for it is written, be holy for I am holy. Ang sabi ng Panginoon doon, no? Sa 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16. Sinabi doon, ngunit yamang banal. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag. Sino ang banal na tumawag sa atin? Ang Panginoon. Okay? Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Ano yung ibig sabihin nun? Ang sinabi dito, mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Take note, lahat ng paraan ng pamumuhay. Ibig sabihin nito, mula nang ikaw ay nakakilala nasa New Testament na tayo, nandito na ang Panginoong Hesukristo. Mula nang ikaw ay nakakilala sa Panginoon, no? At napatawad ka niya sa pagkakasala, siyempre, ganun kabuti ang ating Panginoon eh. Na sinasabi doon, mga kapatid, no? Mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Hindi sinabi dito na mangagpakabanal kayo sa ganitong paraan o sa ganyang paraan. Hindi. No, walang pinipili. Kundi ang sinabi dito, lahat ng paraan ng ating pamumuhay, yung buong pamumuhay natin, mula nang tayo ay tumanggap sa salita ng ating Panginoon, dapat na i-apply natin yon sa ating sarili. Yung salitang pagpapakabanal. Ulitin ko, para sa iba, sa mga malalalim na sa Biblia, yung mga aral, katuruan, yung mga debatista diyan, no, na para sa iba naman to, no, hindi ko naman nilalahat. Napakababaw na lang ng salitang pagpapakabanal. Pero ang tanong, ito ba ay naia-apply natin mismo sa ating sarili? No? Mababaw pala eh. Bakit hindi natin mai-apply sa ating sarili? The way
you act na the way na ikaw ay magsasalita, the way na ikaw ay maggagayak, the way na ikaw ay kumikilos, or lahat ng anumang ginagawa mo. 'Di ba? Kasi nga sa buhay natin, hindi natin po pwedeng iisang tabi na lamang ang salita ng ating Panginoon. Sa buhay natin, dapat lagi nating kasama ang salita ng ating Panginoon. Dapat lagi nating kasama ang ating Panginoon. No? Sa mga desisyon natin sa buhay, sa mga plano natin sa buhay, hindi natin po pwedeng ihiwalay natin ang Panginoon diyan. No? Kaya nga sabi dito, mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Okay? Lahat na ng paraan ng ating pamumuhay eh. Hindi sinabi doon na sa ganitong paraan lamang ng pamumuhay, ikaw ay magpakabanal. O sa ganyang paraan lamang, ikaw ay magpakabanal. Kundi sa lahat. Hanggat tayo ay nabubuhay, continuous po yan na ipinapamuhay natin. Okay? So, ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa holiness naman? No? What is holiness in the Bible mean? In 1 Peter chapter 1 verse 13 to 25, actually nabasa natin yung 1 Peter 1:15 to 16, no? Pero sinasabi dito hanggang sa 25, sinasabi doon na kumbaga calls of people of faith to live a life of holiness. Sinabi doon, literally, holy living means that the Christian lives a life that is set apart, reserved to give glory to God. It is a life of discipline, focus, and attention to matters of righteous living. Yan. Ibig sabihin, sa madaling salita, dapat tayo bilang Kristiyano, ang banal na pamumuhay ay nakahiwalay sa mga bagay na marurumi. No, sapagkat namumuhay ng may disiplina at nakasentro ang atensyon natin sa ating Panginoon lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya mga kapatid, ito yung mga bagay na hindi dapat natin hindi dapat natin isinasawalang bahala, no? Dahil ito yung isa sa mga talagang standard ng ating Panginoon. Kaya nga maraming bumabagsak pagdating sa standard ng ating Panginoon kasi nga hindi naman talaga marami sa panahon natin ngayon ang hindi pa rin na i-apply ito. No? Karamihan ng iba ay ayoko sa ganyang pananampalataya, masyadong mahigpit, no? O ibig sabihin doon na hindi ka pa totally nakakalaya sa lust of the flesh. Hindi ka pa totally nakakalaya sa pita ng laman. Kumbaga nakagapos ka pa sa sarili mong kaunawaan. Nakagapos ka pa sa sarili mong desisyon sa buhay. No? Hindi mo pa totally isinusuko ang sarili mo sa ating Panginoon. Dahil kung ikaw ay talagang totoong tumanggap sa ating Panginoon at isinuko mo ang iyong sarili sa Diyos, walang bagay na magiging mahirap para sa iyo pagdating sa salita ng ating Panginoon. No? Na ito ay dapat nating sinusunod. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, ang ating Panginoon, nagsalita siya sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan ay kanya itong patuloy na inuulit, no, sa lahat ng mga tao na dapat tayo po ay isakbat natin ang kabanalan, ang baluti ng kaligtasan. No, para maisakbat naman natin ang baluti ng kaligtasan, dapat nakasentro tayo sa salita ng ating Panginoon na nagmamanifest sa atin, sa ating katauhan, ang ating pananampalataya sa Diyos. Praise God. Kaya mga kapatid, ang ating Panginoon, hindi niya ibig talaga na ang sino man ay mapahamak, no? Kaya gayon na lamang ang sinasabi nga ng Biblia, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Talagang hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang bawat isa ay mangagsisi sa kanilang mga kasalanan at mangagbalik loob sa ating Panginoon. Kaya tulad na sinabi ko kanina, ikaw kung talagang tinatanggap mo ang salita ng ating Panginoon, eh dapat magpapasakop ka sa Kanya. Yun ang una sa lahat. Pero kung namimili ka, Lord, pwede ba ganito na lang muna ako? Hindi po pwede yun. No? Lord, pwede ba
sasampalataya ako sa iyo pero wag mo nang pakialaman ang buhay ko. Hindi po pwedeng ganun. No? Dahil kapag tayo po ay legit na mananampalataya, kung tayo po ay talagang tunay o certified na mga apostolikong mananampalataya, ibig sabihin yan, wala tayong pinipili. No? Kung ano ang sinabi ng ating Panginoon, dapat yun ang dapat nating sundin. Na hindi na tayo nakikipag katwiranan pa sa ating Panginoon dahil alam ng Diyos kung ano ang makabubuti para sa atin eh. So bakit pa natin kukwestiyonin ang Panginoon? Di ba? Kaya mga kapatid, ang salitang pagpapakabanal, sa panahon talaga natin ngayon, alam natin yan. Di ba? Naiilan na lamang sa mga mangangaral, sa mga Kristiyano, sa mga iglesia, ang patuloy na nagbabahagi nito. No? Tandaan po natin, kung ikaw ay isang mangangaral, kung ikaw ay isang tagapagpahayag ng salita ng ating Panginoon, lagi itong nakalakip. Hindi mo po pwedeng ihiwalay ito sapagkat ang salita ng Diyos ay banal. Kaya hindi mo po pwedeng iset aside muna ang salitang kabanalan o yung katuroan pagdating sa holiness. Hindi po. Laging kasama yan. No? Laging kasama yan sa aral na ating dinadala sa salita ng ating Panginoon. Sapagkat gayon din naman, kung ano ang ipinapangaral ng ating Panginoon about sa salvation, about the holiness, about the sa pagiging righteous or what, no? Maging na mga apostol, ay gayon din naman ang ating ipinapangaral. Kaya nga sabi ng Biblia, no? Sabi doon na kahimat kami o anghel na bumaba sa langit, bumaba sa lupa, at mangaral ang iba sa ipinapangaral namin ay matakwil. Tapos sinasabi pa, test the spirit. Okay? Kaya po mga kapatid, sa atin, kung hindi natin ito na i-apply sa ating sarili, ibig sabihin may kulang. No? May kulang sa atin. Kung tayo ay sumasampalataya lamang sa Panginoon pero hindi talaga natin ito na kumbaga na ibibihis. Kasi kung talagang naibibihis natin ang Panginoong Jesucristo, sabi nga ang mga nangabautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. So kung ibinibihis talaga natin si Kristo, dapat kaakibat nun is yung kabanalan. No? Sa kung ano ang pagpapakita ng ating Panginoon bilang modelo, dapat ay gayon din naman tayo. So meron tayong tinatawag na dalawang uri ng holiness. Mayroon dalawang uri ng holiness. Ano ito? Yung una, ito ay tinatawag na personal holiness. Ano itong personal holiness? It is a growing personal relationship with God. Ito yung personal na ugnayan natin sa ating Panginoon. Holiness, no? Yun yung conviction natin sa ating Panginoon. Nagkakaroon tayo ng desire sa Panginoon kung paano natin siya sinusunod, no? At growing personal relationship, yung lumalago tayo sa ating pananampalataya. Hindi tayo nananatili na kumakain ng malalambot o ika nga, hindi tayo nananatili na gatas lamang ang ating iniinom o kinakain. No? Hindi nagatasin ang ating mga labi. Tumagal na tayo sa ating pananampalataya, gatasin pa rin ba ang ating mga labi? Huwag nawa mangyari mga kapatid, ano po? Sapagkat gayon, kung tayo po ay talagang matatagal na sa pananampalataya, hindi baga dapat na mas lalo tayong lumalago. Marami sa panahon natin ngayon, mga Kristiyano, bumilang na ng taon, ilang taon na sa pananampalataya, sa paglilingkod, pero ganun at ganun pa rin. Bakit? Kasi nga, may kulang. Ano yung kulang na yon? Yung standard ng Panginoon, hindi naman talaga totally nasusunod. Katulad ng ano? Ito nga, yung topic natin, be holy. Pagpapakabanal. Kasi nga, kung talagang tayo po ay may tapat na pananampalataya at paglilingkod. Kasi sinasabi natin yan the way na tayo ay makikinig ng mga preaching sa ating mga kapastoran, no? At nakakarinig tayo ng kahit ibang mga mangangaral, nakakarinig tayo ng mga magagandang balita, napapa-amen tayo, 'di ba?
So, sinasabi natin, dapat ganun. Oh, dapat maging ganun tayo. Pero after the preaching, after ng topic, pangangaral, pagka-uwi sa bahay, ganun at ganun pa rin. Wala namang nagbago. No? Kumbaga, naging holy lang pagdating sa loob ng iglesia. Pero paglabas, unholy na. Hindi po pwede ang ganun. No? Na hinuhubad natin yung dapat na isinasakbat natin, which is ang kabanalan at ang baluti ng kaligtasan. Kaya nasisila. Mga kapatid, ito yung sinasabi na mababaw na topic, mababaw na pag-aaral ang salitang kabanalan, pero ito talaga dito maraming bigat na bigat ang mga Kristiyano pagdating sa pagsunod sa kabanalan. Napakabigat talaga nito para sa iba. Pero para sa iba naman yun, wala akong pinupoint. No? Pero para sa mga tao na talagang may tapat na paglilingkod sa ating Panginoon, hindi ito nagiging kabigatan. Bagkus, ito po ay nagiging daan para tayo ay makalapit sa ating Panginoon. No? Katulad ng sinabi ng 1 Peter chapter 1 verse 15 hanggang 16, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag. Kung banal ang tumawag sa atin, hindi po pwedeng hindi tayo magpapakabanal. No? Sa paano paraan ba tayo pinapaging banal? Sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga tayo na nagkiklaim, we are sealed by the blood of Jesus Christ. No? Selyado tayo ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kung iyon po talaga ay talagang selyado tayo ng kanyang dugo, dapat na i-apply natin ito sa ating sarili. Na ipapakita natin ito. Hindi lamang sa panloob, kundi sa panlabas na ating pagkatao. Buong pagkatao natin ito. No? Buong pagkatao natin ito. Kaya sa personal holiness, ito yung growing personal relationship with God na dapat tayo ay lumalago sa ating pakikipag-ugnayan sa Lord, sa ating pakikipagrelasyon sa Panginoon. Hindi naman kasi tulad nga ng naitatopic ko minsan sa aking preaching, no? Hindi issue sa Panginoon o hindi tinitignan ng Panginoon kung ikaw ay baguhan o kung ikaw ay matagal na sa pananampalataya. Ang mahalaga sa Panginoon, ang tinitignan ng Panginoon is kung papaano ka nagpapatuloy sa paglilingkod. Kaya hindi natin po pwedeng ipagmapuri sa ating sarili na tayo ay matatagal ng mga mananampalataya. Kasi mayroong question mark dyan . No? May question mark dyan. Ano ang question mark dyan? Tumagal ka nga sa pananampalataya, ang tanong, lumago ka ba? Kung ikaw ay tumagal sa pananampalataya, dapat lumalago ka. Hindi yung una mo lang nakilala ang Panginoon, doon ka lang naging okay. Yung una mong nakilala ang Panginoon, doon ka lang naging mainit sa Kanya. Doon ka lang naging aktibo sa Kanya. Nung tumagal ka na, dumanas ka na ng mga pagsubok, naidarang ka na sa apoy. No? Tapos unti-unti kang nalalamig. Yung init mo sa Panginoon, unti-unti nang namamatay. Kaya nga, the more na tayo ay tumatagal sa ating pananampalataya, dapat mas lalo tayong nag-aalab. No? Dapat mas lalo tayong nagniningas sa ating pananampalataya. Hindi dapat tayo, kumbaga yung ningas ng ating pananampalataya, hindi dapat ito nababawasan. Kaya nga dapat kung tayo ay matatagal na sa pananampalataya, meron ng siguro yung pinakamatagal, no? 5 years pataas. Yan yung mga pinakamatagal na talaga sa pananampalataya. Hindi natin po pwedeng ipagmapuri yan. Bago ka pa lang sa pananampalataya, matagal na ako kaya wag mo akong tuturuan. Hindi po pwedeng ganun. 'Di ba? Hindi tayo tinuruan ng hindi ganun ang espiritu ng Panginoon. Hindi ganun yung gabay ng banal na espiritu sa atin. Okay? Na walang bago, walang matagal. Hindi 'yun ang tinitignan ng Panginoon. Ulitin ko, ang tinitignan dito ng Panginoon is kung papaano tayo nagpapatuloy sa paglilingkod. Kaya matagal ka man o bago ka man, ang mahalaga, nagpapatuloy ka.
Hindi rin naman po pwede yung palimba-limba. Yung bang sala sa init, sala sa lamig. Hindi po pwede yung ganon. Kailangan, kung tayo ay lumalakad sa Panginoon, straightforward tayo. Kumbaga, lumakad tayo ng diretso na naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Sabi ng Biblia, walk by faith, not by sight. Kaya mga kapatid, huwag natin mapuri yun sa ating sarili na tayo matatagal na sa pananampalataya. Dahil ang balik nun, ikaw ba ay lumago? Okay lang eh. Kung matagal ka na sa pananampalataya, dapat lumalago ka. Okay lang yun. Pero kung hindi ka lumago, problema yun. Okay? So, okay na tayo kasi sa sinabi ko, dalawang uri ng holiness. So, ang una is personal holiness. Growing personal relationship with God. Sa pangalawa, ito yung tinatawag na social holiness. Social holiness, pagpapakita ng mga magandang halimbawa sa lipunan sa pamamagitan ng mabuting pakikipagrelasyon sa bawat tao. Yun yung ikalawa na tinatawag na social holiness. Pakikipagkapwa-tao ito. Ito yung na-expose tayo. Expose tayo dahil nandito tayo sa sanlibutan. No? Kung sino-sino yung mga nakakasalamuhan natin. Dapat, yung holiness, hindi yun nahihiwalay sa atin. Diba? Social holiness. Pagpapakita ng magandang halimbawa sa lipunan, sa pamamagitan ng mabuting pakikipagrelasyon sa bawat tao, like Jesus Christ. Kaya nga tayo ay tinatawag na mga Kristiyano. Christ-like, pagiging tulad ng ating Panginoong Heso Kristo. Okay? Kaya dito sa social holiness, tayo yung nagiging magandang halimbawa. Tayo yung nagiging modelo. Okay? Nagiging modelo tayo sa bawat isa sa atin dahil sa kabanalan na isinasakbat natin. Ang karamihan kasi sa iba, no? Iba naman to, hindi ko sinasabing kayo. Sa iba to. Karamihan kasi sa iba, ikinahihiya, no? Ikinahihiya yung salitang kabanalan. Tandaan natin, ang mga alagad, tinawag sila mga saints. Tapos yung mga mananampalataya sa Panginoong Jesucristo, yung mga namumuhay sa lugar ng Lida, kung hindi ako nagkakamali, bayan ng Lida sa Book of Acts. Doon, maraming mga tinatawag doon na mga banal na mga tao. Sila yung mga mananampalataya na aralan, na salita ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng mga apostoles. So sa social holiness, hindi dapat natin ikanahihiya ito. No? Dapat tayo yung nagiging modelo sa ating kapwa. Dito naman, papasok dito, nakapaloob dito ang Matthew chapter 5, ang Matthew chapter 5 verse 44 to 45. Sinasabi doon, but I say unto you, love your enemies. O yan, papasok tayo dito, love your enemies, kasi nasa social holiness tayo. No? But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. There's a 45, that you may be the children of your Father which is in heaven, for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. Dito muna tayo sa 44. Sa social holiness kasi, una, personal holiness, growing personal relationship with God. Then sa social holiness, pagpapakita ng magandang halimbawa sa lipunan sa pamamagitan ng mabuting pakikipagrelasyon. Siyempre, with Christ, with Jesus, na isa sa buhay natin. So, kaya pumasok ako dito sa Mateo chapter 5 verse 44 to 45 dahil sinasabi dito, love your enemy. Kaya ba natin ito? No? Na ipanalangin din natin ang sa ating ay nagsisiusig. Yung mga nagsisiusig sa atin, yung mga tao na
may mga malalaking galit, may mga puot, yung mga tao na talagang ganun na lamang yung galit sa iyo, no? So, ang ginagawa natin, hindi natin sila ginagantihan, bagkus iniluluhod natin sa Panginoon. Hindi para i-condemn, kundi para mapatawad ng ating Panginoon. Yun yung tinatawag na love your enemy. Ipinapanalangin natin sila na huwag sila mahulog sa kapahamakan. Okay? So, doon pumapasok yung social holiness. At ito yung sa ano din kumbaga personal kasi ito na ugnayan. Kumbaga yung personal holiness, personal natin dito sa ating Panginoon, pakikipag personal na relationship. Din sa social holiness, ito naman yung personal na relasyon natin sa mga tao na nakakasalamuha natin. Then, sinabi din pa dito sa 45 na for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. Walang tinatangi ang ating Panginoon No? Although meron tayong mababasa in Matthew chapter 14 verse nakalimutan ko na yung chapter 14 yun na sinasabi doon, for many are called but few are chosen. No? Pero hindi nangangahulugan na ang Diyos ay nagtatangi. Okay? Kundi sinasala ng ating Panginoon kung sino lamang yung para sa Kanya ng mga sumasampalataya. Okay, ang sinabi dito, pinasisikat ng Diyos ang araw sa mabubuti at sa masasama. At pinauulan ng Diyos ang kalangitan sa mga mabubuti at sa masasama. Okay? So, ibig sabihin, maging ang mga masasama naman ay iniibig ng ating Panginoon pero hindi ang kanilang kasamaan. Iba kasi yung kasamaan doon sa masasama. Iba yung makasalanan sa kasalanan. Ang makasalanan, ang tinutukoy dito is yung tao. At yung makasalanan na, ibig sabihin, yung makasalanan ang tinutukoy dito is yung tao. Then yung kasalanan, ang tinutukoy dito is yung gawa ng tao. Yan. Kaya iniibig ng Diyos ang makasalanan. Datapwat kinamumuhian ng Diyos ang kasalanan. So, ano ba ang ibig sabihin ng paano ba natin makakamit yung bang tinatawag na kabanalan? No? Tandaan natin, hanggat hiwalay tayo sa ating Panginoon, wala ito sa atin. Hanggat wala tayong pananampalataya sa Panginoon, wala ito sa atin. Hanggat patuloy tayo sa pagkakasala, wala ito sa atin. O hanggat alipin o patuloy tayo nagiging alipin ng pagkakasala, wala ito sa atin. Itong tinatawag na holiness. O yung tinatawag na kabanalan. Wala ito sa mga tao na walang pananampalataya sa Panginoon. Pero kung tayo ay tumanggap sa Diyos, pinagsisihan natin ang lahat ng ating mga kasalanan, no? Repentance means breaking the habit of sin in one's life. Yun yung repentance. No? Talagang binibreak natin yung mga habit natin sa buhay. Yung mga nagagawa natin paulit-ulit. Paulit-ulit na lamang na pagkakasala na yan, hindi ka na umusad, nakagapos ka na sa pagkakasala. Nako, mahirap po yan. No? Hindi po pwedeng ganun. Kaya nga po mga kapatid, hindi tayo mga grace abuser ha. Tayo po ay isa na sa buhay natin ang biyaya ng ating Panginoon. Iniingatan natin ang ating pananampalataya. Na katulad ni Apostle Paul, sa pamamagitan nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iniingatan ang pananampalatayang ipinangaral ko sa inyo. Praise God. Again, what is repentance? Repentance means breaking the habit of sin in one's life. Hindi ito paulit-ulit. No? Hindi ito yung bang kapag nagsisi ka sa Panginoon, hanggang kailan ka magsisisi? Paulit-ulit na pagsisisi na lamang. No? Kapag nagsisi ka sa Panginoon, dapat humiwalay ka na sa mga bagay na pinagsisihan mo. Kung ano yung mga kasalanan na pinagsisisihan mo sa Panginoon, hindi mo na dapat yung binabalik-balikan. Hindi mo na dapat yung ginagawa. Hindi mo na dapat yung inuulit-ulit pa.
Kaya nga pinagsisihan mo na binibreak mo na yung naging habit mo before. Kaya nga, ulitin ko, sinasabi ng Biblia in 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creature, bagong nilalang kapag tayo ay na kay Kristo. No? At ang lumang katauhan natin ay pawang nangapawi na. Napawi na, wala na tayo sa old nature natin Kaya nga, you must be born again. Dapat tayo ay maipanganak sa tubig at sa espiritu. Sapagkat ang espiritu na banal, iyon naman ang nagpapabanal sa ating katauhan. Hindi lamang yung sinasabi na yung espiritu ko, yun lang yung banal. Pero yung katawan ko, kasi nga, incorruptible. May kamatayan pa, alipin pa ng No, hindi. Tandaan po natin, kung banal na espiritu ang nananahan sa atin, dapat ang gawa ng laman is kung ano yung inuudyok ng banal na espiritu na nananahan sa atin. Okay? Hindi po pwede na banal na espiritu ang nananahan sa atin, din ang gawa naman ng laman is pagsunod sa kanyang pita o pagsunod sa kanyang nasa ng laman. Pinapatay mo ang espiritu niyan. Yun nga ang sabi doon Di ba sa Biblia? Kapag sinusunod mo ang pita ng laman, pinapatay mo ang espiritu. Pero kung sinusunod mo ang espiritu, pinapatay mo ang pita ng laman. Okay? Kaya hindi maaari na ang espiritu ang susunod sa pita ng laman. Hindi po. Dapat ang laman ang susunod sa espiritu. Kung tayo ay pinapanahanan ng banal na espiritu. Kung banal ang nananahan sa atin, kung banal na espiritu ang nananahan sa atin, gumagayak tayo ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kumikilos tayo ayon sa pagiging banal. No? Dahil hindi tayo naging banal dahil lamang sa ating mga mabubuting gawa, kundi pinabanal tayo dahil sa espiritu na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Which is the gift of Holy Spirit. Kaya nga sabi ni Apostle Peter, di ba, mangagsisi kayo at mangagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng banal na Espiritu. Okay, ang kaloob ng banal na Espiritu, gumagawa ba ito sa buhay ng tao? Yes. Ano ba yung gift of Holy Spirit? Love, joy, peace, long-suffering, marami pa, giving, yan. Ano yan? Fruit of the Holy Spirit yan. Yung pagbibigay. No? Kaya mga kapatid, hindi maaari na banal, sinasabi natin na banal lamang ang nananahan sa akin. Yun lamang ang pinabanal ng Diyos. Pero yung katawan ko hindi dahil may kamatayan. Tignan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia. Kung yung banal na espiritu lamang ba, yun lang ba ang banal at hindi ang ating katawan. Tignan mo sa 1 Thessalonians, sana may Bible kayo. Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Sabi dito, "And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God, your Holy Spirit, soul, and body." Kita mo? Tatlo. Body, soul, and the spirit. Ano sabi? Be preserved blameless unto the coming of the Lord Jesus Christ. Namadatnan tayong walang kapintasan. Maging walang kapintasan tayo hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Ganito katindi ang salita ng Diyos. Yung pangangaral na ibinibigay sa atin ng mga alagad patungkol sa pagpapakabanal. Kaya nga mga kapatid, hindi ko mo na magaling ka sa Biblia, hindi ko mo na marami kang alam sa Biblia, hindi ko mo na nakapag-aral ka sa mga sikat na paaralan, sa mga sikat na Bible school, kung Bible theologian ka, Bible scholar ka, etc., maging ano man ang iyong posisyon, magiging mababaw para sa iyo ang salitang kabanalan. Kabanalan, napaka-easy lang yan. Yun nga ang tanong Easy lang. Easy aralin ang salitang kabanalan. Pero ito ba ay naisa sa buhay nga kaya? Kaya nga hindi po pwede
na basta na lamang tayo nagbabasa ng Biblia na hindi natin tinatanong ang ating sarili. Kasi nga, every time na tayo po ay nagbabasa ng Biblia, dapat na itatanong natin sa ating sarili, ito ba na i-apply ko? Ito ba nagagawa ko? Dapat alam natin sa sarili natin yan, hindi lamang tayo basta basa ng Biblia, bato dito, bato doon, patama dito, patama doon. Aba, dapat alam natin kung mismong tayo ba sa katauhan natin, i-apply ba natin ito? Itong mga nababasa natin. Take note. No, hindi lamang ang nananahan sa atin ang banal, kundi gayon din naman ang ating kaluluwa at katawan. Bakit? Kasi nga, ito ang dapat na sumusunod sa banal na espiritu na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kung ikaw ay kabilang doon sa sinasabi sa Luke chapter 3 verse 16 na nangabautismuhan sa apoy at sa espiritu. Oh, kita mo yan? Apoy at sa espiritu. Kung ikaw ay baptized in the Holy Ghost, in the name of Jesus Christ, then baptize ka rin ng banal na espiritu, yun na nananahan sa iyo. Hindi po pwede na pinapanahanan ka ng banal na espiritu pero yung mga gawa mo ay makamundo. Yung mga gawa mo ay makalaman. Hindi po pwede yun. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, ang ating buong katawan o sangkap ng ating katawan, dapat ilagak natin ito sa ating Panginoon. Dapat ibinibigay natin ang mga bagay na kaluguran para sa ating Panginoon. Kaya nga sabi dito, ulitin ko sa 1 Peter chapter 1 verse 15 hanggang 16, ngunit yaman banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Ang ibig sabihin ng lahat ng paraan ng pamumuhay, ito yung sa bawat aspeto ng ating pamumuhay. Tayo po ay nagpapakabanal. Hindi dahil sa ating mga gawa, kundi dahil sa pagsunod natin sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya tayo po ay nakakalakad sa kabanalan. Again, nagiging banal tayo hindi sa sarili nating gawa kundi dahil sa pagsunod natin sa kalooban ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kaya nga, hindi dapat tayo na-allergy dito sa salitang kabanalan. No? Be holy. Yan ang sabi ng Panginoon from Old Testament na sinabihan niya ang bayan ng Israel. Hanggang sa New Testament na sinabihan niya ang lahat. Kayo'y mga kasama ka doon. Pag sinabing kayo, lahat yon, in general yon, walang tukoy walang tukoy. Kayo. Kasama ka doon. Sa sinasabi ng ating Panginoon, magpakabanal naman kayo sa bawat aspeto ng ating pamumuhay, mga kapatid. Kaya nga naniniwala ako na hindi tinitignan ng Diyos ang talino ng tao. Kasi nga, kahit naman si Nicodemo napakatalino nun. Guro siya ng mga Hudyo. No? Napakatalino ni Nicodemo, nakapag-aral siya sa mga kilalang school before, sa panahon nila. Pero nagtanong kay Hesukristo, si Jesus Christ na isang karpentero, si Jesus Christ na, di ba, hindi nakatungtong sa mga kilalang eskwelahan. Pero nagtanong si Nicodemo at yung salita ni Jesus Christ hindi niya napag-unawaan. Kaya hindi tinitignan ng Diyos ang talino ng tao. Ang tinitignan ng Diyos is yung pagsunod ng tao sa kanyang kalooban, sa kanyang kautusan. Yun ang tinitignan ng Panginoon. Pasadahan pa natin ulit yung sinabi natin kanina. Hindi rin tinitignan ng Panginoon kung gaano ka katagal sa pananampalataya. Hindi rin tinitignan ng Panginoon kung gaano ka kung kailan ka nagsimula sa pananampalataya. Basta kung tayo po ay magpapatuloy sa ating Panginoon. No? Kung hanggang saan tayo, yan. Tinitignan ng Panginoon. Hanggang saan ka ba? Hanggang saan ka ba sa pananampalataya mong yan? Dapat hanggang sa kamatayan. No? Dala pa rin natin ang ating pananampalataya. Kasi nga, ang sinasabi ng Biblia, ni kahit man ang kamatayan ay hindi makapag-iwalay sa pag-ibig natin kay Kristo.
Dahil kapag namatay tayo, dala pa rin natin ang ating pananampalataya. Nawala lang ang ating katawan, pero dala pa rin natin ang ating pananampalataya. Kaya hindi maaari na ikaw ay makalakad sa kabanalan na wala kang pananampalataya. Kapag sinasabi mong ikaw ay may pananampalataya pero hindi ka lumalakad sa kabanalan, mali ang iyong pananampalatayang yan. Oh. Meron lang tayo dalawang uri ng pananampalataya eh. Tamang pananampalataya. Pangalawa, mating pananampalataya. Kung hindi mo kayang lumakad sa kabanalan, mali ang iyong pananampalataya. Hindi nagiging tama sa harapan ng Panginoon. Kasi yun ang sinasabi ng Panginoon eh. From Old Testament to New Testament, kayo'y magpakabanal. Hindi lamang sinabihan dito is yung mga alagad, hindi lang sila. O yung mga sinaunang tao, hindi lamang sila. Yung mga bayang Israel, hindi lamang sila. Kaya tignan mo, mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, sinabi ito ng Diyos, no? At ipinangaral ng mga alagad, sinulat nga eh. 'Di ba? Ibig sabihin, hanggang sa generation natin, hanggang sa panahon natin ngayon, umiiral dapat ito sa ating pagiging buhay Kristiyano. Ayan. Kaya huwag nating ismulin ito, no? Itong salitang magpakabanal, pagpapakabanal, be holy. Yung topic na ito, hindi dapat natin ito ini-small. No, dahil ito yung standard ng ating Panginoon para tayo makalapit sa Kanya. Dahil kung hindi ka banal, hindi ka makakalapit sa Kanya, kapatid, kaibigan. No? Kung hindi mo sinasakbat ang kabanalan, hindi ka makakalapit sa Kanya. Bakit? Kasi kung punong-puno ng puot, punong-puno ng galit, ng inggit, ng pride, paano ka nga naman makakalapit sa Panginoon? Liban na lamang kung isusuko mo yan sa Panginoon, makakalapit ka sa Kanya. Ibig sabihin, nililinis ka ng Panginoon. At pag nilinis ka ng Panginoon, pinatawad ka sa iyong kasalanan, may kasalanan ka pa ba? Hindi nag-iiwan ng kasalanan ng Panginoon kapag ikaw ay pinatawad na. Ang problema sa mga Kristiyano ngayon, ang problema sa mga ibang Kristiyano ngayon, no? Nagiging alipin pa rin ng kasalanan. Paulit-ulit pa rin nakagapos sa kasalanan. Imbes na dapat tayo ay sumasawata, dapat tayo ay, ito nga, nagiging magandang halimbawa, nagiging ilaw ng sanlibutan. No? Sabi nga, sumawata ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod, at sa kapanahunan at sa di kapanahunan, wala kang pinipiling oras, araw, panahon, basta kung tinawag ka ng Panginoon, sige, mangaral ka. No? Kaya mga kapatid, ang kabanalan ay hindi po yan nasusukat sa talino ng tao. Ang kabanalan, hindi rin yan nasusukat sa inaral ng tao. Hindi yan yung bang nasusukat sa personal na kaalaman ng tao, kundi ito po ay dahil sa banal na espiritu na ipinagkaloob ng Diyos. Dahil kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka kayaman, kahit gaano ka kasikat, no? Kung wala ang banal na espiritu sa iyo, hindi mo magagawang makapamuhay sa kabanalan. Dahil ang banal na espiritu ay hindi po yan nabibili. Pero kung ikaw, isa ka lang mahirap, isa ka lang dukha, alipin, o kung ano-ano pa, kung ikaw ay may banal na espiritu ng Diyos, magagawa mo na makalakad sa kabanalan. Kaya hindi dapat natin to binabaliwala, hindi dapat natin to ini-small. Dahil ito ang numero 1 na pamantayan ng ating Panginoon. Bakit? Kasi nga ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay pag-ibig. No? Kaya dapat hindi ito hihiwalay sa atin. Dapat nakakapit ito lagi sa ating pangangaral, nakakapit ito lagi sa ating pagkatao, pamumuhay bilang Kristiyano, dapat nakakapit ito lagi sa atin. No? Praise God. Salamat sa ating Panginoon. Purihin ang Diyos. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Be holy. Sabi ng Panginoon, be holy, for it is written, for I am holy. Magpakabanal tayo, mga kapatid.
sapagkat ang Diyos na ating sinasampalatayanan ay banal at walang kapintasan. Kaya ang sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, and the very God of peace sanctify you wholly, and I pray, God, your Holy Spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Na iniingatan natin ang ating body, soul, and the spirit na walang kapintasan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo. Basahin nyo, 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Maging ang ating katawan, kaluluwa, spirito ay ingatan nating banal. Ayan, na walang maging kapintasan. Praise God, maraming salamat sa ating Panginoon. Hallelujah, maraming salamat. At gayon man, siguro 7:07 ang may pasok pa tayo, 8 PM ang ating pasok. Ayan. So malapit lang naman no ang ating trabaho. So start ngayon ang ating pagbati. Ayan, salamat sa ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. Praise God. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. So, nandito, nakasama natin sa ating live, si kapatid na Clyde, mula sa United Pentecostal Church. Ayan, at binabati kita, kapatid, ng isang mapagpalang gabi. Ingatan ka ng ating Panginoon sa iyong trabaho. Ayan. At kay kapatid na Jello Tapia, ayan, God bless sa iyo, kapatid na Jello ng United Pentecostal Church, MPC. At kay kapatid na RD Sumaya. At syempre, kay kapatid na Felipe Noco. Ayan, na ating ka-ROG, Katupa. Ayan, God bless sa iyo, kapatid. At kay Lanera Abalos Jazz. Ayan, God bless sa inyo. Ingatan kayo ng Panginoon. Kaya kaibigang Glendon D. Canteveros ng isang end-time message. Salamat sa pagantabay sa ating live. Kanina pa kay Brother James Edril. Ayan, at napatuloy na nakikipagtalakayan ng salita ng ating Panginoon online. At kay Sister Shai Elizondo Kabansag. Ayan, kapatiran natin, MPC Church. At kay kapatid na Aldrin Bombita Israel. Napakaganda no, Israel. Ayan. So naitopic natin yung pangalang Israel. So ingatan ka ng ating Panginoon dyan, kapatid. At gayon din, gusto kong bumati sa lahat ng mga kapastoran ng Apostolic Faith. Ayan, ng United Pentecostal Church. At sa patuloy na nagpapahayag ng salita ng Panginoon, at gayon din sa ating mga kaibigan, mga kumbaga ano to kahugpong, no, kahugpong. Ang ating mga kaibigang ROG na tinatawag na Rangers of God, sundalo ng Panginoon na patuloy na nakikipagtalakayan ng salita ng Panginoon. Ayan. So, binabati ko din na isang magandang gabi, mapagpalang gabi kay Captain Carl, ayan, at sa lahat po ng ROG, ayan, na nakakasama natin. At sino pa? Kay Pastor Jasper Sicorata, syempre hindi ko makakalimutan. Ayan, at ang talagang masigasig na ating pastor, isang mapagpalang gabi sa Sicorata family, the Cousin family, MPC family, ayan. Maglinte family, ayan, kay Brother Clyde, patuloy na ingatan ng Panginoon. At gayon din sa aking project manager, kay Engineer Benny Umali, sa aking gwapong-gwapong project manager na napakabait. God bless sa Umali family, Espina family, Pederegan family. Ayan, sa lahat po, binabati ko po kayo ng isang mapagpalang gabi sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay. Meron pa ba? Okay, so kung wala na, tayo po ay magko-close in prayer at kasama natin si Brother Clyde. Bro Clyde, pwede ka ba mag-close in prayer? Dinig ka ba? Kung magsasalita ka, bro, try mo nga, bro. Ilo. Ayan, amen. Napakaganda ng boses. Barakong-barako. Sige kapatid, mag-close in prayer tayo, bro. Salamat. Oo. Amen. Praise the Okay, Lord. sige. Hallelujah.
Okay, salamat. Salamat Panginoon sa mga bagay na ito, sa gabing ito na Yes, pinagbala po Lord. ang mga mensahe ni Brother Yes. Joey sa Thank kanyang you. mga salita o Diyos na nawa na siya Yes, po Lord. ay iingatan mo siya at sa kanyang pamilya na naway Yes, Lord. Thank you. magpapatuloy ang kanyang adhikain sa kanyang buhay sa Amen, pagpapalaganap Lord. ng mga salita mo o Diyos sa pagpakabanal, sa pagsunod sa iyong kalooban o God. Yes, Sapagkat Jesus. kami po dito, Panginoon, kami po ay isang temporary lang po dito sa lupang ito. Yes, Lord. Nawa o Diyos, Amen. huwag niyo po kaming kalimutan sa iyong Amen, pagbabalik Lord. dito sa lupa o Diyos. Yes, Lord. Naway sa Hallelujah. kaligtasan o God na Hallelujah. mas maigting pa ang aming paggawa at pagkilos sa iyong mga Yes, banal Lord. na Thank you, ibinahagi Jesus. ng mga salita o Diyos. Salamat Panginoon sa Thank you, God. pagpamahagi na ginamit mo si Brother Joey na sa kanyang Amen, Lord. mga Jesus. pagpapahayag Hallelujah. sa iyong banal na salita o God. Nawa o Diyos ang kalaman Hallelujah. at ang pag-ibig ay maghahari sa kanyang buhay. Salamat Panginoon sa Amen, Lord. pangalan mo Thank you, Jesus. Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Maraming salamat, Bro Clyde, kapatid na Clyde, at pagpalain ka ng ating Panginoon. God bless po sa lahat, mga kapatid. Bro Clyde, ingat sa pag-uwi, ha? Ayan. Diretso bahay. Opo. Yes, de, kakarating ko lang. Joke lang. Kakarating Amen. ko lang, kakajote ko lang. Panggabi ka pala, bro. Oo, panggabi ako. Sige, salamat. God Oh, bless sige, bro. sa iyong Salamat. pamilya. God bless. Amen. Amen.